Ano niya ngayon, Mr. Maravillas, yung topic mo? EDSA? Ano pa ba yung ita-topic natin ngayon? Kundi yung EDSA po. Pag hindi natin pag-usapan yung EDSA, we will be out of topic kasi... Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Siyempre, kahit papano, may mga malilit na grupo pa rin ang hindi matunawan ng nangyari 38 years ago. Lalo ngayon mga kababayan, na taon na yung anniversary mga kababayan ay tumama sa linggo. Galit yung mga dilawan kasi hindi na dineclare ng ating Pangulong Bongbong Marcos as holiday. Sunday na kasi po. Wala nang rason na i-declare pang holiday. Alangan yung Monday mga kababayan, February 26, idamay pa ninyo. So, paano yung mga workers natin na apektado? At saka, siyempre, yung mga companies na pag dineclare na holiday, dodoble yung pasweldo nila. Bumabangon pa lang po yung ating economy galing sa pandemonyum. Di ba? So, tama lang mga kababayan na... Huwag nabigyan po ng importance itong EDSA People Power. Alaman po magandang resulta na idinulot sa ating bansa. Bagkus baliktad po yung expectations ng mga tao na naniwala noon mga kababayan sa mga dilawan. Yung mga naoto nila, bakit niya Mr. Maravillas? Siga, hindi ka naoto. Never po ako naniwala dyan. Di ba? Yung expectation nila na pag to make over yung mga dilawang politiko, gaganda na yung ating bansa. Naging great disappointment po sa mga mamamayang Pilipino. Parang yung disappointed son. Igawan niya Mr. Maravillas. Yung appointed son of God, ginawa mong disappointed. Disappointed man talaga po. So, anyway, pag-usapan pa rin natin mga kababayan yung nangyari pong EDSA. Ito siya mga kababayan, sabi rito sa report ng ABS-CBN. On this day, February 25, 1986, Aquino Marcos Boss sworn in as President. Dalawa yung naging Pangulo. Di ba? Yung natalong Pangulo mga kababayan, ayaw magpaunod, sabi nga dito sa anin, ayaw mag-concede. Parang si mga ugali ng mga dilawan. Parang si Lenlen, malinaw na talo, never na nag-concede po. Diba? Sabi rito din sa balita ng Inquirer, EDSA right, si battle on two fronts, revisionism, chatsa. Nadamay po yung sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos na chatsa. Bakit naman na niya Mr. Maravillas nasabi mo na great disappointment yung expectation? Iba yung nangyari po. Kasi pag kinompare natin yung panahon ng Marcos, mas mabuti pa yung panahon ng Marcos kaysa nung panahon na mawala yung Marcos at to make over po yung mga dilawan. Mamaya ibigay ko sa inyo mga kababayan yung mga pangyayari. Ano ba yung sitwasyon ng panahon ng matandang Marcos? Kasi sa totoo lang po, yung leadership mga kababayan, yung administration and leadership ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, it is unmatched in history. Wala pa na administration mga kababayan, mula kay Coricong hanggang kay Fentanyl. Ang nakamatch po sa achievement bilang isang Pangulo, bilang isang leader, yung legacy mga kababayan sa energy sector pa nga lang po at mga infrastruktura, nation builder po yung dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Yung mga pumalit po, lahat assuming including po si Fentanyl. Lahat man lang po assuming, walang binatbat mga kababayan. 6 na Pangulo po ang lumipas mga kababayan. Ang naupo
sa Palasyo Malacanang, wala sa kalingkingan po sa naging achievement ng isang leader ng pangalan Ferdinand Edralin Marcos Sr. Grabe naman na niya, Mr. Marabilis. Yan man talaga po ang totoo. Sa loob ng 20 years, sila, ilang taon sila? More than 3 decades sila. 6 presidents. Wala pong sinabi. Kaya nga po, mga kababayan, yung naging slogan ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung eleksyon, sama-sama tayong babangon muli. So anong ibig sabihin na sama-sama tayong babangon muli? Kasi nga po pinadapa ng mga dilawan yung ating bansa. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story na mga kwentong yan, ngayong Itsalot, EDSA People Power 30th anniversary po. Ay 38 pala. 38, hindi 30th. 38th anniversary. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga makatotohanang balita. Hindi po fake news. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads. Para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills dito sa Albay, etc. Kahit saan po kayo, mga kababayan, gusto na mag-travel, pwede na kayo magpabook online, bumili ng ticket dito sa aming office. Pwede din po magpabooking kayo, pati sa hotel. May Paymaya po kami dito, may bayad center na rin. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi nang matao dito sa amin po. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, galing pong South Korea. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Whitening po siya, tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Sa mga inquiries po, contact ninyo lang po siya sa FB, sa Riz Maravillas on FB po. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Pahid-pahid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try nyo lang po ito. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, Ada Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung ating kwento at siguro, balikan natin yung history. Kasi yung People Power 1986 po, nasa radyo na po ako. Announcer na po ako kasi nag-start po ako sa aking career as reporter po sa mainstream media 1984. So after 1983 nang i-assassinate po si Ninoy. Doon nagsimula yung matinding kaguluhan po. Sa araw-araw nagrarally po yung mga dilawan at nag-culminate po yung kanilang panggugulo sa pagpatalsik po sa ating duly elected president, yung tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos,
si Apolacay. Pero yung panggugulo nila matagal na. Kaya nga po dineclare yung martial law. Noong 1972, dineclare. Pero 1981 po, inalis na po yung declaration ng martial law. So 1983, inassassinate po si Ninoy. Ang itinuro po si McCoy. Hindi man po nila napatunayan. May challenge nga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa interview po mismo ni Chris Aquino na ipaimbestiga uli, buksan yung kaso. Ayaw man ng pamilya kasi daw po napatawad na yung mga Marcos. You see? Isinoan niya yung mastermind, Mr. Maravillas. Basta si Sergeant Martinez po na naborn again nang interviewin po ng mainstream media. Sabi niya, ang narinig niya pong pangalan, Danding. Danding. May kilala kayong ganong pangalan? I-search ninyo po yung mga testimony, interviews ni Sergeant Martinez. Kaya lang, itong mga talagang itong mga dilawan, ang sinisisi po, si Apolacay. But anyway, yung mga personalities po na nabanggit, lahat na kasi kinain na ng lupa po. Kinuha na ni Lord. So sabi rito, Aquino Marcos both sworn in as President ngayong February 25 noong 1986. Corazon Aquino and then President Ferdinand E. Marcos were both inaugurated as Chief Executive of the Philippines. Aquino was sworn in at the Club Filipino in San Juan while Marcos was at the Malacanang Palace. Yan po ang pagbabalik tanaw sa ating history. Ngayon, ito yung mga kwento, mga kababayan. EDSA Right Sea Battle on Two Fronts, Revisionism, Chatsa. Wala man maniwala sa kanilang marami, kundi sila man lang po. Kaya nga, yung mga EDSA activities po, hindi makatipon po ng 100. Nakita ninyo po doon sa EDSA Right. Hirap na hirap sila na makatipon ng 100. Iwan ko ngayon po, kasi kahapon, nagsisimula yun noong Friday. Yung mga pag-iingay nila sa mainstream media man lang po. Pag hindi po in-interview, hindi na ninyo malalaman na may activity. Diba? Kasi doon sa mga lugar na dati may mga tao, hindi mo na mapapansin, mas marami pa po yung mga pulis na nagsisecure ng lugar kaysa doon sa mga protesters. So, malinaw po na yung mga tao is losing interest. By admission mismo ni Senator Nancy Binay, wala na niya magka-interest. That is niya may concern. Kasi nga po mga kababayan, ang rason niyan, yung expectations ng mga tao na naniwala sa kanila during the EDSA People Power 1 ay naging great disappointment po sa kanila. Kasi lumalabas po, mas mabuti pa yung administrasyon ni Apolacay kaysa sa mga sumunod na leader ng ating bansa. Kaya asa pa kayo na may maniwala sa inyo sa mga pinagsasabi ninyo ngayon. Sabi rito, on the 38th year of the 1986 EDSA People Power Revolution, groups and personalities who resisted the dictatorship that toppled it, are fighting on two fronts now to keep its legacy alive against the revision of the narrative of the events that led to it in the efforts to change the Constitution that affirmed the democratic spirit of the uprising. Kasi ito pong konstitusyon na gusto nating amyendahan, ang tawag dyan kurikong konstitusyon. Konstitusyon mga kababayan na bugso lang ng damdamin, ng galit ng mga dilawan sa mga Marcos, hindi na pag-isipan ng maayos. Kaya tingnan ninyo po, hindi umunlad yung ating bansa. Kaya ang sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Speaker Martin Romualdez, yung restrictions niya sa economic provisions, kailangan na nating tanggalin kasi hindi na siya akma sa need ng ating mga mamamayang Filipino at ng global trend. Obsolete na po
Ito yung ngayon ang ginagamit nila, mga kababayan, para yung EDSA People Power, para atakihin yung sinusulong na tiyatsa ng ating Pangulong Bongbong. Sabi po dito, EDSA 1 anya is a live experience of God's salvation of the Filipino people. People who reject this do not respect our Lord. Baliktad po, mga kababayan, ang sinasabi nila. Walang katotohanan po itong sinasabi. Palibasa, ang nagsasalita po, pari, unbiblical po. Pag pari po, si Damaso, hindi naayon sa salita ng Diyos ang kanyang mga sinasabi. Walang ganun po sa Bible. Whoever revises the story of EDSA 1 dishonors God and discredits what God has done for us and His people. Sabi po ni Father Manoling Francisco, one of 3 priests who led a mass at EDSA Shrine on Friday. Bakit naman anya, Mr. Maravillas, nasabi mong mali yung sinasabi ng pari? Unbiblical kasi po. Kasi ito nakabase sa sinasabi nila na God's Vox Populi, Vox Dei. Ang Vox Populi, Vox Dei po, unbiblical, hindi siya totoo, mali siya po. Ano anya, Mr. Maravillas, ang ibig sabihin ng Vox Populi, Vox Dei? Ang boses daw ng mga tao, boses ng Diyos. Wala pong ganun sa Bible, ipakita ko po sa inyo. Ito po yung sabi sa Bible. Sabi sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Ang sabi naman anya, Mr. Maravillas, hindi man thoughts, kundi boses. Before ka po na magsalita, galing yun sa isip. Di ba? At yung galing sa isip, galing sa puso. Di ba po, mga kababayan? Kaya nailabas ng bibig, kasi naisip mo, yung sasabihin mo, kaya never na magkatotoo yung declaration nila, na Vox Populi, Vox Dei, Roman maxim lang po yon. Sabi-sabi lang po nila. But their claim is not correct. It is false. Na Vox Populi, Vox Dei, na ang boses ng Diyos, ang boses ng tao, boses ng Diyos. Ang boses po ng tao, boses ng tao. Ang boses ng Diyos, boses din niya. Kasi sabi mismo sa Bible, My thoughts anya are not your thoughts, neither your ways my ways. Kaya po, sa totoo lang, ang mga ginagawa ng tao, karamihan po sa mga ginagawa natin ay hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos. Tama pa? Huwag kayo assuming. Ibinasi nila, mga kababayan, doon sa Roman maxim na yon, na hindi man po naayon sa Bible. Yang sabi po ng Bible, magpasakop tayo sa gobyerno, o sino yung gobyerno noong panahon ni Marcos kung hindi si Marcos. Nagrebelde po sila. Ang rebellion po ay against the word of God. Sabi sa word of God, let every soul be subject unto higher powers, for there's no powers but of God, the powers that be are ordained by God. Whosoever resisted the power of God. Sabi po sa Romans. Kaya baliktad yung sinasabi ng pari, na dinidishonor daw ng mga tao yung Diyos sa pag-re-revise daw po sa EDSA. You see? Ayan po, sabi, God has done for us and His people. Whoever revises the story of EDSA 1 dishonors God and discredits what God has done for us and His people. Wala pong kinalaman sa rebellion ninyo, yung Diyos, kasi po ang rebellion galing kay Satanas yan po. Bakit? Ang unang nagrebelde po sa istorya ng universe, si Satanas po, he rebelled against God. Kaya ang rebellion po ay mali po. Ayan po, sabi sa 1 Samuel 15 verse 23, For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity in idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king. Sabi sa Proverbs verse 7, Proverbs 7 verse 11, She was loud and rebellious. Her feet would not stay at home.
Nakita po ninyo, yung mga rebelding anak, wala sa bahay, pinalalayas ng magulang. In like manner, yung mga taong rebelde sa gobyerno, saan sila naninirahan? Sa bundok, nagtatago. Bakit? Rebelde sila sa gobyerno. Ganon ang turo ni Damaso po, mga kababayan. Mali. Tapos gusto ninyong i-glorify yung EDSA people power. Ibaling mali po yung EDSA people power. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, yung EDSA shrine po, simbolo yun ng kaguluhan. Dapat yun, alisin na po. Tibagin yung EDSA shrine. Pinamamahayan yan ng mga masasamang espiritu. Di ba? Kasi sabi rito, ang rebellion daw is as sin as witchcraft. Naintindihan na ninyo, mga Damaso, huwag kami ninyong nilalason yung isipan. Hindi uubra yung mga propaganda po ninyo. Sabi rito, the mass was held 2 days ahead of the anniversary of the ouster of Ferdinand Marcos Sr., who fled Malacanang with his family in close associates on February 25, 1986. Another priest, Father Nono Alfonso, lamented that after the 38 years, we feel we are still far away from reaching our promised land. The Filipinos are still not united, and many of us remain impoverished. But God has not grown weary of us. We will eventually reach our promised land, sabi po ni Padre Nono Alfonso. Ay, Padre Nono Alfonso, paano hindi maghirap yung mga mamamayang Filipino? Yung mga eskwelahan na pag-aari ng simbahan, ang mahal ng tuition fee. Diba? At kayo, hindi man kayo nagbabayad ng buwis, yung koleksyon ninyo 3 beses na. Diba? Kaya tingnan ninyo, yung simbahan, sila na lang yung mayayaman. Yung mga members, mahirap. Pero hingi pa rin ng limos. O diba? O di ano yun, Mr. Maravillas, na sinasabi ninyong legacy. Yung achievement, performance, leadership, accomplishment ng dating Pangulong Apolacay na sinasabi mong unmatched ng mga sumunod na administrasyon. 3 administrations po. O ito po, mismo dito sa balita, Business Mirror. Para baka Mr. Maravillas, ma-fake news kanyan, Business Mirror, mainstream media ang nag-report nito. Ayan October 30, 2015, reported by Cecilio Arillo. O yan Business Mirror. Business Mirror. Sabi diyan, Marcos unmatched legacy energy. Yung pagpagawa pa lang po ng mga planta ng enerhiya po, wala ni isang administrasyon na sumunod sa kanya ang nakagawa. Hindi man lang po sila nakapagpagawa. Di ba? Kaya nga the other day, natutuwa tayo kasi may balita tayong nabasa. Ito po, February 21. Inquirer, sabi rito, Northern Samar to host Southeast Asia's first tidal energy plant. Magpapatayo po dyan sa Northern Samar ng isang planta ng enerhiya, planta ng kuryente, na pinapatakbo sa pamamagitan ng alon, tidal wave. Tidal energy. Kasi maalon dyan yung karagatan. So lalagyan po ng planta po na pinapatakbo ng tidal. And it will be first in Southeast Asia. Saan po mangyayari yan? Sa administrasyon ng anak ng dating Pangulong Apolacay. President BBM. You see, ganun ka-visionary po yung mga Marcoses. Ayan pa Northern Samar. Ayan siya. Malapit sa amin, ito yung Bicol o ito yung Northern Samar. Malapit sa Leyte, lugar ni Martin Romualdez. Sabi dyan, Tacloban City, a remote island town in Northern Samar province is set
to become the home of the first tidal power facility in Southeast Asia, a local official said. The tidal energy plant will be constructed in Kapol Town by Energies Philippines Incorporated through its affiliate San Bernardino Ocean Power Corporation. According to Allen Berbon, head of the Provincial Economic and Development Investment Promotion Office, tidal power harnesses energy from the natural rise and fall of tides caused by the gravitational interaction between the Earth, the Sun, and the Moon. Tidal currents, which carry sufficient energy for harvesting, occur when water passes through a constriction. The Filipino-led Energies Philippines Incorporated engaged in green energy development awarded the engineering, procurement, and construction contract for the 1 megawatt project to the United Kingdom-based Iyanga Marine Energy Group. Kita ninyo, iyon ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Align siya itong mga project na to sa green energy development dito po sa ating bansa. Ganon ang Marcos administration po. Unmatched siya po. Ay, pakita ko sa inyo yung history. Ito na yung report ng Business Mirror. October 30, 2015. Marcos Unmatched Legacy Energy. Sabi diyan, infrastructure development is the fuel that keeps a country cruising at a rapid pace in the race toward growth in economic stability in today's emerging global environment. Dr. Jeffrey Delmon, Senior Infrastructure Specialist of the World Bank, affirms this by stating that poor infrastructure impedes a nation's economic growth and international competitiveness. Infrastructure thus becomes imperative as it plays a direct and crucial role in people's everyday lives. The development of high-quality roads and transport systems, bridges, hospitals, and schools is vital both for economic growth and improving the quality of life of citizens. If built and maintained properly, this infrastructure will benefit both present and future generations. In this area of public service, President Ferdinand Marcos made a legacy so remarkable and enduring that it has been the life work of his foes to obliterate it in the chronicles of our history. Kita ninyong gawain ng mga enemies po, political enemies ng mga Marcos. Gusto nilang i-obliterate, i-delete, i-erase sa chronicles of history yung mga achievements, yung mga accomplishments, yung mga nagawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na sa totoo lang, mga kababayan, until today, napapakinabangan. EDSA kayo ng EDSA. Wala man na idulot na mabuti po yung nangyari sa EDSA. Pamimirwisyo lang po sa ating bansa ang ginagawa nila until today. Wag kami. Yet, no matter how hard they attempted to stigmatize him, the significant things he had accomplished cannot change the fact that because of what he did in his time remains today in the global map, a feat that has never been equaled by 5 presidents who succeeded him. Hindi po mapantayan ng sino man sa mga sumunod na presidente. That includes fentanyl. Hindi ako may gawa niyan. Nagsulat niyan. Business Mirror po ang nagsulat. 2015 pa ang nag-publish. Sabi rito, Marcos' accomplishment in infrastructure and development missing in history books, deliberately prescribed for our students and unheard of by many Filipinos are discussed below. The energy sector plays a key role in the country's economic activities. When energy prices go up, the cost of food, transportation, and other basic necessities follow suit to prevent skyrocketing oil and power rates that would eventually result in high prices of commodities brought about by the 1973 global oil crisis. The government sought to decrease dependence on imported oil by harnessing indigenous sources of energy. As a result, the Marcos regime completed 20 power plants. Sino nakapagawa niyan, mga kababayan, among the 5 presidents na sumunod sa kanya, including fentanyl?
Di ba wala? Kaya ayaw ninyong i-revise yung history kasi dinilit ng mga dilawang historians yung mga dapat nakalagay sa history na dapat malaman ng mga kabataan na kung bakit po sila maliwanag ang classrooms nila dahil yung kuryente, yung planta, pinagawa ni Marcos. At yung mga classrooms na kanila po ginagamit, ang nagpagawa pa yung Marcos. Marcos type building. Tingnan ninyo sa mga public elementary schools. Ang dami pang mga Marcos type buildings. Tinuturo ba yon ng mga teachers na mismong classroom nila na ginagamit? Si Marcos pa yung nagpagawa. Di ba hindi na po sinasabi? Nilason po kasi ni Damaso yung isipan ninyo. Si Damaso po yung punot dulo ng kaguluhan dito. Si Cardinal Sin po, Chinese, influensyado ni Mao Zedong. Kaya umina yung ating military po dahil sa nangyaring sa people power. Kaya inaaboso tayo, mga kabayan ng China, binubuli tayo. At gusto nilang ibalik yung mga dilawan, yung hybrid dilawan. Si Inday gustong paupuin. Wag kami. Ano niya yung 20 power plants, Mr. Maravillas? Tingnan ninyo. Marcos regime completed 20 power plants. Agosto, hydroelectric power plant completed 1979. August 4, hydroelectric power plant completed 1985. August 5, hydroelectric power plant completed 1985. August 6, hydroelectric plant recommissioned in 1977. August 7, hydroelectric power plant completed in 1982. Angat hydroelectric power plant completed in 1967. Bataan nuclear power plant completed in 1983. Calacacol power plant completed in 1984. Cebu thermal power plant completed in 1981. Kalayaan hydroelectric power plant completed in 1982. Leyte geothermal power plant completed 1977. Magat A hydroelectric power plant completed in 1984. Magat B hydroelectric power plant completed in 1984. Main Magat hydroelectric power plant completed in 1983. Makiling Banahaw geothermal power plant completed in 1977. Masiway hydroelectric power plant completed in 1980. Palinpinon 1 Southern Negros geothermal production field completed in 1983. Pantabangan hydroelectric power plant completed in 1977. Tiwi geothermal plant dito sa amin sa Albay, Tiwi Albay completed 1980. At saka Pulangi hydroelectric power plant completed in 1985. Ano yung naipagawa ng mga Aquino? Pati si Fentanyl. Ano ang naipagawa ninyo na mga planta ng kuryente? Wag kami. Ang gawain ninyo manggulo until today nanggugulo pa kayo. Iyong maisog prayer rally. Gagawin daw mamayang gabi doon sa Cebu. You see? Imbis na tumulong kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na mapaunlad ang ating bansa, lahat kayo pang personal na interes yung ginagawa ninyo. Sabi rito, a study by Gilberto Lianto, 2002, Infrastructure Development Experience and Policy Options for the Future reveals that during the Marcos administration, electrification reached 1,270 municipalities, cities, 19,680 barangays, in around 2.7 million households in 1986, which represented 45.6% of total households. Almost 3 decades after Marcos was ousted from power, not only did his successors fail to build a single power plant, but more devastatingly, the nation also saw the aggressive privatization of energy industry. Foreign players in the local private sectors started to participate in the energy projects through privatization in the Build, Operate, Transfer scheme. Pinagbibinta po, mga kababayan, yung mga power plants na pinagawa ng matandang Marcos. Yung EDC dito, Bacon Manito Geothermal, ano na yung may control? Lopez.
Yung Napocor, mga kababayan, naging National Grid Corporation, nagkokontrol na ngayon, China. Yung TV Geothermal, nakalimutan ko yung pangalan ng may-ari ngayon. Private na rin po. Pinagbibinta. You see, mga oligarkong dilawan na po at Chinese ang may control ng ating energy sector. Kaya ayaw nila yung mga oligarko, ayaw sa Marcos. Sila ngayon na nagfi-finance ng mga black propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na ninyo malalason ang isipan ng mga mamamayang Filipino. Gising na kami. Ito yung totoong history na ayaw nilang i-revise yung false history ng ating bansa. Kaya kontra sila sa revisions ng ating history, pati ng revision ng ating konstitusyon. As a result, a few oligarchic families amassed billions of profit, while the consumers bore the brunt of shouldering the costly power rates. The Philippines has even earned its place as one of the countries with the most expensive power rates in Asia. It can be recalled that for 13 years, a specific period covered by Marcos' Total Energy Plan for the country made successfully by the right combination of regulated and deregulated policies saw the steady low-cost supply of oil and cheap electricity to consumers. In that period, the Marcos government, based on indisputable government records, had succeeded in reducing the country's dependence on Middle East oil from 92% in 1973 to 71% in 1980, and further to 57% in 1984. By 1985, the Philippines stood as the world's second largest user of geothermal power next to California, resulting further to 44% reduction of the country's dependence on imported oil worth billions of pesos. Kaya nagsabuatan po, mga kababayan, yung mga oligarchs na mga Filipino businessmen, Filipino-Chinese, tinalsik po yung ating Pulakay, kinamkam nila yung mga pag-ari ng gobyerno, pati yung pag-ari ng Marcos. Kinamkam nila, mga kababayan, yung mga subject ng litigation po na dineclare na ill-gotten. Pagkatapos, ano ngayon? Di ba talo sila sa mga kaso? So sabi rito, on June 19, 1986, 4 months after the EDSA Revolution, President Corazon Aquino's administration deliberately abolished the Ministry of Energy and placed the multi-billion peso Philippine National Oil Company, Oil Corporation, a successful Philippine firm featured successively in Fortune's 500 Best Corporation under the administrative supervision of the Office of the President. As a consequence, the long-term total energy plan for the country went down the drain after the Aquino regime corrupted, dissipated, and privatized its money-making corporation and subsidiaries, including the National Power Corporation and the highly profitable Petron that serve as buffer against foreign oil production and distribution monopoly. Petron controlled 40% of the fuel distribution network in the country. To be continued. Yan po ang totoong history. Kaya yung Petron po, dati, pag-ari ng gobyerno, bininta po. Kaya po mataas ang presyo ng ng gasolina. Pati yung OPSF, Oil Price Stabilization Fund, tinanggal po nila. Ano na tayo ngayon? Kaya nung panahon po, mura ang presyo ng gasolina, mura ang presyo ng kuryente nung panahon. Tingnan na po ninyo ngayon. Huwag tayong nakikinig sa mga panduloko po nila. Ito yung Bataan Nuclear Power Plant, mga kababayan. Sinayang po ng mga dilawan. Ito yung Cultural Complex of the Philippines, pinagawa ni Marcos, ni Imelda. Ngayon po, Manila Film Center, San Juanico Bridge, nakapunta na ako dyan. Yan o. Manila Bay Reclamation, Tondo Urban Renewal Project. Ang dami pang iba po kung kakalkalin lang natin, mga kababayan. Yung mga state universities po, in colleges, all throughout the country.
most of this, mga kababayan, ang nagpagawa po si Marcos. Magkatapos, naging mga anti-Marcos yung mga estudyante kasi nilaso na mga dilawan ni Damaso yung isipan nila. Hanggang ngayon, nilalason yung isipan po. Sinisiraan nila yung pamilya Marcos. Huwag kami. Ayan man lang po mga kababayan, napahaba yung ating diskusyon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.